So yun, welcome back sa aking channel yo mga kasiklat. For today's video gagawa tayo ng pizza, pero hindi na tayo gagawa ng dough. Ang gagamitin lang natin using this tasty bread, or basta kahit anong tasty bread na mas prefer nyo. So umpisahan na natin, kasi wala naman akong oven, kaya hindi ako makagawa ng dough, kaya air fryer na lang natin. So tingnan muna natin kung kakasya ang ating mga ingredients, kasi ito mga natira lang to. Kahapon gumawa na rin ako nito. So subukan muna natin tig-tatlo. Para yung sa ano ko, healthy bread. Yan. Pagkakasyahin na lang natin yung aking ingredients na natira. Kasi nung isang araw gumawa na rin kami nito. Hindi ko lang siya na i-video, kaya ngayon na lang. So yan, sensya na kahit malit ang aking lamesa. Siyempre ang kailangan natin pag gagawa tayo ng pizza-pizzahan, ang ating siyempre nakakabili ng mga inangin niya ito, pizza sauce. Excuse me, Italian pizza sauce. So spread muna natin dito sa gitna muna bago natin, para pantay-pantay. Tatantyain lang muna natin ano. So malinis naman ang aking kamay, since kami rin naman ang kakain. Nagugas naman po ako. Wala lang kasi ako nung plastic gloves, kaya nagugas na lang tayo ng kamay. So ganyan muna siya kadami. And then eto, ano lang to, optional, pero di ko alam kung talaga nilalagyan nila ng ketchup ano, kasi may pizza sauce na naman eh. So ako trip ko lang, lalagyan lang natin siya ng konti. Pwede nyo naman gawin to sa bahay nyo kung kayo nagki-crave sa pizza, basta lang meron kayong mga siyempre ingredients. Yan, konti lang. And then spread muna natin isa-isa. Kahit anong pwede nyo gamitin dyan pang ano, basta lang malahiran nyo yung halos bukabuhan ng tasty. Yan, bahala na kayo kung anong diskarte nyo sa pagpahid. Halimbawa yung mga kids nyo nagki-craves kumain ng pizza, kaya tinatamad kayo magpa-deliver o walang budget, o tinatamad kayo lumabas dahil mainit or maulan, pero kung meron naman kayong mga stock, actually kahit naman wala na kayong yung toppings na available, pwede naman kung meron kayong ham sa bahay, hotdog, pwede na yun. So ito yung aking natira, yung binili namin na pizza toppings, parang ano siya, hindi ko alam kung anong tawag dito, chorizo ba, parang sausage siya na ano. Tapos ito yung parang chorizo ba o sausage ito, di ko siya alam, di ko sure, kasi basta naman pag kumakain ako ng pizza, kain na ako ng kain. Kasi ito bacon, and then konting giniling, so konti na lang talaga yung natira niya no, kasi nga ginamit na namin siya ng isang araw. So yun nga, kung wala naman kayong gantong pizza toppings, pwede namang kung meron kayong available na ham, yan, equal muna natin, tag-isa-isa piraso lang, kasi nga wala na tayong, kukunti na lang natira eh. Kunti lang naman kasi ito yung nabili namin, plastic, naka-plastic lang to eh. Ayan, tignan natin siya, tagdadalawa lang, ayos lang naman yan. Eh wala eh, ito na lang yung kasya, diba? Huwag na tayo maarte pa. Yan. Yun nga, tas kung wala bang ham, kung meron naman kayong mga hotdog dyan, yun, pwede na yun. Tapos lagyan natin ng bacon. Kung wala kayong gantong pang pizza toppings, pwedeng ham, hotdog, longganisa, o kahit, alam niyo naman yung mga ibang mga sangkap ng pizza eh. Mga pineapple, basta may hotdog or ham nga, diba? Bell pepper, sa kung ano yung available, wag na kayong ma-arty, na kayo maghanap ng iba. At least eh, ang importante, makagawa naman kayo na kahit papano eh pizza sa bahay no. Oo, hindi nga lang kompleto ang ingredients, pero okay na yun. At least napagbigyan nyo ang bawa yung kagustuhan na inyong mga anakis. So yan. Tapos ito na, lagyan muna natin tagi-isa, tagitna na, yan, tagi-isa muna. Kita nyo ba?
Yan, hindi ko na siya masyadong na-spread. Kita nyo naman yun, no? O yan, tatabi na gitna muna. Yan lang, madali lang. Basta lang, kung wala naman kayong pizza sauce, pwede rin naman ketchup lang. Alam mo yung pizzang pang ano lang, di ba yung nabibili lang dyan sa mga nakabike? Di ba? Kung wala kayong mozzarella cheese, okay na yung keso lang. Gadgadin nyo na lang, yung ano yung tawag doon, gadgarin. Para matunaw siya. Ano kaya kung wala kayong pang gadgad, eh, hiwain nyo na lang pinakamaliliit kung wala kayong mozzarella cheese. Kaya nga, di ba yung nabibili sa ano? Gawin natin tagdadalawa. Swerte yung makakatatlo. Di ba? Ano lang naman yun? Keso lang naman yun. Yung nabibili sa mga nakabike. Keso, tsaka konting ham lang yun. Namumurahin lang naman yun. Yung ham na nabibili lang din sa palengke. Pero kung may budget naman kayo, eh di bumili kayo ng mga ganito. Ng mga talagang pizza sauce, pizza toppings, di ba? Tapos, gusto nyo, gumawa na rin kayo ng dough nyo. Di ba? Ganun lang naman. Depende naman yan sa budget nyo. Ngayon, pang tipid-tipid tips lang ngayon. Ito na natin siya ilagay. Jackpot at nakatatlo. So, yun lang. Dali lang ano. Tapos, ito na yung huli. Mozzarella. Ito, nabili lang din. Nakatape lang siya. Buksan natin. Tape lang. Tatanggal ko lang sa pagkakatape. So, wala nga mozzarella, paulit-ulit. So, ayan. Pwede ba ordinary cheese lang. Ayan. Lagyan natin muna siya. Nagdikit-dikit na kasi itong mozzarella. Ito yata dapat eh, nabuo-buo siya yun. Kita nyo ba? Hindi siya masyado. O, ganyan talaga yan. Konti-konti lang yan. Tutunaw naman yan. Kita nyo ba? O, naharangan kayo ng kamay ko. Yan, yan nyo lang ng konti. Kita nyo naman pala eh. Yan, hindi siya masyadong may hiwa-hiwalay kasi. Medyo nagdidikit-dikit. So, konti ko isa. Yan, okay na yan. So, dagdagan natin ng konti. So, yun na nga, pagka sabi ko nga, kung wala kayong tawag doon air fryer or wala kayong mga oven, pwede na to sa may kawali lang, promise. Kung may non-stick pan kayo, yun, tapos takpan nyo lang, tapos kailangan mahinala yung apoy para hindi siya talaga, para isipin hindi naman masyadong ma-toasted yung ating tasty. So ayan na, ready na siya. Pwede yan sa ano lang, sa pan, basta yung apoy nyo mahina lang, takpan nyo lang, makakagawa na kayo ng pizza. So ito na, ready na, atin ang ilalagay sa ating air fryer. So yan, nandito na tayo, air fryer na natin siya. Bali, tatlo lang kasi ang kasya, so dalawang batch na lang. Set natin siya sa pinakamababa, ano ba to, 90 temperature, 90 sa 90, tapos sa 10 minutes. So yan, tutulak ko muna siya. Yan, tingnan muna natin siya sa ganyang temperature. So balikan uli natin mamaya-maya. So yun, tapos na yung 10 minutes. Tignan muna natin kung anong resulta. Yun, parang ayos naman siya. Natulo na yung mozzarella. Tapos medyo luto-luto na yung mga ano. Pero siguro dagdagan pa natin ng 5 minutes pa. Luto na naman yung toppings, pero gusto ko lang medyo ano siya, well done ng konti. Another 5 minutes. Yan. Hawak ko kasi yung video kaya tinutulak ko lang ng ganun. So another 5 minutes sa 90 degrees. Yan pala. Tapos 5 minutes na lang. Kung kanina 10 minutes, ngayon 5 minutes. Yan. So, balikan ulit natin maya maya. Let's go! So, ayun na. Tapos ng 5 minutes, mga kasiklat. Yun. Kitang-kita nyo na, Rode. Sarap naman ito. So ngayon, same procedure. Yung isang batch naman ang ating sasalang. So ito yung pangalawang batch. Sinet ko siya kasi nga yung unang batch medyo naging toasted yung ating tasty. Naging toasted, tasty pizza siya. So itong second batch natin, or titingnan lang natin kung magiging malambot yung tasty niya sa ganun pa rin, 90 degrees. Tapos sinet ko siya ng 6 minutes. Diyan ko lang sa sinet. Katatakbo lang niya. So ito yung 5. Bali 6 minutes yan. So mamaya titingnan natin kung ano magiging kalalabasan nito. So tara, let's go! 0. Ito yung 6 minutes na
natin yan. Tumunog na. So, tingnan natin na. Dito tayo sa mas maliwanag. Tingnan natin dito sa labas. Yan. So, naluto naman yung pizza toppings. Pero yung parang mas okay na to. Medyo malambot yung kanyang tasty. Kasi nga yung unang batch, 15 minutes ko nilagay sa 90 degrees. Tumigas yung tasty. So, ito, kinamay ko na ho Malinis ako ng aking kamay. Okay siya yun, no? Ito talaga parang pizza. So, yun lang pala dapat 6 minutes lang talaga siya sa 90 degrees. So, ito na yung ating sinalang sa air fryer ng ating tasty pizza. So, ito, tingnan natin Ito yung 90 degrees. Tapos, 6 minutes ko lang siya sinalang. So, maganda yung kanyang, yan malambot, yung kanyang tasty. Tapos, luto naman yung kanyang toppings. Ito yung pangalawa nating sinalang tong nasa taas. So, ito yung una nating ginawa. Ito yung una nating sinalang tong nasa baba. Ito, yung 15 minutes ko siya sinet sa 90 degrees, tapos 15 minutes. So, nangyari, ayan, medyo matigas yung kanyang tinapay. Naging toasted tasty pizza siya. Pero, all in all naman, okay naman. Nasa inyo na po yun. Kung gusto nyo ganito, medyo toasted yung inyong bread na tasty. Or yung ganito lang na medyo toasted yung konti yung gilid, pero malambot-lambot siya. Nasa inyo na po yun kung anong minuto ang inyong susundin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Please like and share and subscribe para ma-update po kayo sa susunod ng aking mga videos tutorial. Maraming salamat po. Bye-bye!